Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video nga, as you can see in the title, ay may share ako sa inyo na first 5 nga na loan application na legit na ipopost nga kayo sa may social media kahit na wala pa yung due date nyo. So kung kayo na-experience nyo na din yung maipost kayo sa may social media, lalo na sa may Facebook kasi doon naman nga nagpo-post yung mga abusadong ola na yan, ay i-comment nyo na din yan sa may comment section at sabihin nyo na din kung anong ola yan para maging aware din yung mga manonood. At wag nang itry. So meron nga ding mga nagko-comment dito sa my YouTube ko at may nag-PPM din sa akin na naipost nga daw sila ng mga ola na to. At hindi lang yon, nagko-comment pa sila sa may post ng mga friends nila doon sa may Facebook. At take note, kahit na naka-private or nakalaka yung FB nila, ay naipopost pa nga din sila. So ayun, panoorin nyo yung buong video na to para malaman nyo nga dahil baka meron pa kayong loan dito. At kung magbabala kayong mag-loan ay wag nyo nang itry dito. At mag-share na din ako ng kung ano dapat nyong gawin sa dulo ng video na to. Pero kung bago ka pa nga lang dito sa my YouTube channel ko, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. So yun, disclaimer lang din, yung mga i-share ko dito is yung mga base sa may mga nag-PPM sa akin at mga nakikita kong madalas sa may nagko-comment dito sa my YouTube ko at nag-search na nga din ako online kung meron nga ding ibang nakakaranas ng ganito. Kaya kung meron pa akong hindi mabanggit, ay i-comment nyo na lang din dyan sa may comment section. At ang una na nga dito ay ang paghiram. So kung na-experience nyo na mag-loan dito, is i-comment nyo na dyan yung experience nyo sa may loan app na to. Comment nyo dyan sa may comment section para mabasa na din ng iba. So itong paghiram nga is under ng MyCash Lending Investors. At nagpapaloan daw sila dito ng 2,000 up to 100,000 pesos. At ang loan term na sinasabi nila dito is 91 up to 180 days. Pero ang totoo is 7 days lang siya. Kaya, ayan, hindi totoo yung unang pagbabayad is 91 days agad or nasa 3 months. At meron nga din to 4.7 na ratings. Ayan, ugaliin nyo mag-check ng ratings mapa App Store man yan or Play Store. Ilagay nyo lagi doon sa may most critical. Kasi sila yung mga talagang naka-experience na ng paglo-loan sa may mga apps na yan. So, ito nga yung sample. Kapag daw nag-loan ka ng 2,000 pesos, ang mare-receive mo na lang is 1,100. So, ayan yung sample computation. At tingnan nyo naman, yung pagbabayad is 7 days lang talaga. At meron nga din ako nakitang nag-comment dito na sabi niya is pati magulang daw nung nanghiram ay ipopost at pinagmumumura. At eto din yung sample nga na text message galing sa my agent ng paghiram. Masyadong makapal na ang pagmumukha matapos umutang sa amin at mapakinabangan ng pera ay wala nang paramdam at wala nang balak magbayad. So yun, itong utang niya is until 6 PM today. Ipapakalat namin itong picture niya with valid ID sa Facebook, barangay official page at sa buong barangay niya at asahan niyang maraming delivery nga daw ng parcel mula sa Shopee, Lazada, etc. At napakagrabe naman nung nasa last part na to. So, ito lang naman yung dapat ay ini-screenshot nyo at tinatabi nyo dahil ito ay magagamit nyo napakalaking ebidensya nga na tinatakot kayo at talagang pagbabanta itong loan app nga na nautangan nyo. Kaya kapag nakapag-decide ka na i-report yung ola na to or mag-file ka nga ng complaint, ay pwede mo tong maipasa sa kanila. Saka yung screenshot nga na naipost ka talaga nila. At meron pa nga ako nakitang ibang comments doon sa may nag-post na yung sa may FB daw ay totoong nagpo-post nga itong si Paghiram. Pero yung doon sa may barangay at sa parcel ay hindi po yan totoo dahil after ilang weeks lang ay titigil din naman yan. So ayun, talagang pananakot lang yan, copy-paste lang yan, mga scripted na yung mga sinasabi nila at yung mga olays magkakamukha na lang din ang sinasabi. Talagang ginagawa lang nila lahat para mapiga kayo at mapagbayad kayo. At ang ina-next na nga natin ay etong si Peso Cash na may 4.8 na ratings. Dito wag kayo nagpapapaniwala sa may mga matataas na ratings. Dahil for sure yung mga nag-rate na yan is yung mga agent lang din or yung mga nagtatrabaho sa may loan app na yan para makita ng mga bagong user na mataas yung ratings. Yun, mapagkakatiwalaan. Lagay nyo lagi doon sa may most critical kasi sila nga yung totoong naka-experience. Ayan, pwede ka daw makapag-loan up to 100,000 pesos at 91 to 180 days mong babayaran, which is hindi nga din totoo dahil ito ay 7 days lang din. At nag-search nga din ako online dito sa may Peso Cash. Ayan, yung 3,200 plus yung pinababayaran pero ang na-receive mo lang is 2,165. So, dito is nakiusap naman daw siya na pwedeng hulugan. So, dito nga is pwede naman tayo makipag-usap dun sa may agent kung pwedeng hulug-hulugan. So, kung hindi sila pumayag, so kung pumayag sila, de maganda. Pero kung hindi naman pumayag, nasa sa inyo na yon kung paano nyo sila babayaran. Kung gusto nyo, i-off nyo muna yung SIM nyo, mag-lock nga kayo ng profile. At kapag meron na kayong pambayad, saka nyo na lang sila kausapin ulit.
So yun, common naman na yun na tataas syempre yung interest, lalo na sa mga araw na hindi ka pa rin nakakapagbayad sa kanila. Pero kung ganito nga na naipost ka na, ay meron ka nang dahilan para hindi na sila bayaran, or ang bayaran nyo na lang is yung natanggap nyo. Dahil pwede nyo rin silang kasuhan dito ng cyber libel dahil kayo nga ay na-post online nga sa may Facebook. So dito nga is nag-i-email din sila sa may Peso Cash at ayan, kasama na yung picture nyo daw na ipopost sa may Facebook. At eto pa nga yung isang malala na nag-post, ayan, 10 days delay pa lang, from 20,495 ay naging 30K na siya. So yan, paano mo pa babayaran to? Tapos ipopost ka pa nila sa may Facebook. So yan, screenshot nyo lahat ng yan, lahat ng tubo na yan na ipinapatong nila sa may loan nyo, para kung daanin man nila sa may legal process nga, ay matatanggal lahat ng tubo na yan. So eto nga yung sample ng computation nga ng sa may Peso Cash. Yan, 18,000 lang yung niloan at yung interest is 2,595. Kaya ang babayaran niya is 20,495. Grabe. So dito kung may mag-send man sa inyo na ide-demanda nila kayo, then go, sige. Replyan nyo sila na magkita kayo sa may barangay. Ayan, dahil tsaka naman walang pupunta dyan. Dahil sila yung unang huhulihin dahil sa may ang tataas na mga interest na pinapatong nila. So yan, hindi nila kayo maide-demanda at kung talagang meron ngang isinend sa may email nyo na demand letter, ay huwag kayo maniniwala dahil dapat is papel yan na matatanggap nyo sa may bahay nyo. Hindi yung sa may email na lang basta isinend sa inyo. At eto nga yung sabi, doon sa may nagpost nga online, nagtanong ko, nagpo-post po ba sa may social media? O, ayan, nagpo-post daw sila sa may buy and sell at sobrang nakakahiya. At eto pa, hindi lang to nagpo-post sa may social media, itong Peso Cash ay tumatawag din sa may workplace kung saan ka nagtatrabaho. So ayan, kagaya dito sa may nagpost na madadalhan daw siya ng demand letter at sa municipal trial court na lang daw sila magkikita. So ayan, huwag kayo matatakot. Umuo na lang kayo. Dahil tsaka hindi naman talaga yan magpapakita. Yan yung top 1 nila na pananakot. At eto pa nga, sabi nung nag-comment doon sa may nag-post na to, sabi is, ayan, ako din po ma'am tinawagan, pati number ng hospital na pinagtatrabahuhan ko. Tapos nag-post pa nga sa may page ng hospital na pinagtatrabahuhan niya, diba? Grabe tong si Peso Cash. Yan, yung harassment na yan is cybercrime din yan. At violation nga din sa may Data Privacy Act. At another, pagka nag-loan ka nga daw ng 1,500, ang marireceive mo na lang is 800 pesos. Tapos, ang babayaran mo is 2,000 pesos. Diba? Grabe. So, itong pag-i-email naman nila na to, nakasama yung picture mo is pang-blackmail na din yung ginagawa sa'yo para nga mapiga ka din at mabayaran kasama yung interest nga na sobrang laki. So yan, kung ganito ginagawa sa inyo, ay nako, lumaban kayo sa mga ola na to, na abusado na to. Yan, huwag kayong matakot. At eto nga yung legal remedies for harassments. Ayan, yung mga biktima nga daw is, pwede kayong mag-file nga ng complaint against abusive debt collectors. Ayan, sa may National Privacy Commission. Yan, pakita nyo lang lahat ng mga screenshot nyo kapag kayo nga ay magko-complaint na dito sa may ola na to. At eto pa, limitations of shaming debtors. Ayan, publicly shaming someone for not fulfilling a financial obligation could be considered libelous. Kasi yan, pinapahiya na nga din kayo sa may social media. So, 1 week lang talaga itong si Peso Cash at hindi siya 3 months at pataas babayaran. At ang next naman natin ay ang ePerash or ePerash. At ito yung sample computation. Yung loan amount mo is 3,000 pesos at ang totoong loan term is 7 days lang. Kaya dito, pagka nakita nyo naman na 7 days lang, is wag nyo nang i-accept. Lalo na kung maliit lang din yung makukuha nyo at sobrang laki ng tubo. So yun, choice nyo talaga yon. Kung ayan, kaya nyo namang bayaran in 7 days, then kuhanan nyo. Pero kung hindi naman, is wag nyo nang ipagpatuloy. So dito, ang matatanggap na nga lang, grabe, o sa may 3,000 pesos is 1,900 na lang. Dito, nako, wag nyo nang kuhanin pagka ganito. At ito din yung sample na text nitong ePerash na to. At ito na nga yung katibayan nila, isama mo to. Natatakutin ka pa na nasa kanila daw ang iyong FB account. Yan, email at emergency references. Welcome mo naman na talaga kapag hindi nyo sinagot is yung contact references nyo talaga yung bubulabugin nila. Kaya pwede kayong mag-reply sa kanila. Sabihin nyo kung kailan kayo makakabayad. Pero kung hindi sila umokay sa ganong sitwasyon, then mag-off SIM na lang kayo, mag-lock kayo ng profile at kausapin nyo na lang sila, bayaran nyo na lang sila kapag meron na kayong pambayad. At eto nga yung sabi, doon sa may nag-post online about dito sa may ePerash, ayan, grabe harassment dito, bumuo pa ng group chat yung agent. At eto pa yung sabi, talagang ang daming issue na tong ePerash na to, ayan, nagbayad daw, pero hindi naman pumasok yung binayad niya. Ayan, at legit na bastos yung mga agent dito. Kaya talagang once na inalaw nyo yung mga
permission dito is makukuha na nila kahit na wala doon sa may contact references nyo at possible talagang ma-text yun at tawagan din. Ayan, wag nyo munang papansinin yung mga pangaharas na yan dahil scripted lang yan. Sinesend lang yan para matakot kayo at magbayad kayo ora mismo. So, wag kayong maniniwala dyan. Yan, deadmahin nyo lang sila, wag nyo pansinin, bayaran nyo pagka meron na kayong pambayad or unti-untiin nyo. At huwag kayo magpapadala dun sa may buburahin daw yung details mo sa may ganitong OLA. Dahil hindi din yung totoo. Pagbabayarin lang kayo pero hindi naman talaga mabubura yung details nyo dun sa may in-applyan yung OLA na yon. So, meron nga ding nagtanong dito. Ayan, totoo bang gumagawa ng GC ang e-Prash or pananakot lang po nila to? So, ayan, meron nag-comment at pinost nga daw siya saka yung Cashme. So, may group chat na ginawa. Lahat ng friends daw niya is in-invite kahit na nakalock yung account niya. So, ito, basahin nyo din. Krimen ng pag-post sa may social media at pagkalat ng mga paniningil ng utang. So, pwedeng makasuhan ng paglabag sa Article 353 nga dito sa may libel in relation to Cybercrime Prevention Act at ang sino mang mag-post sa social media or text ng pagkakautang. So, ayan, kahit na totoong may utang at pinost, pwede pa din makasuhan. So, ito nga yung sample na text ng Peso Here. Ayan, idadamay raw pati pamilya, kamag-anak, pati mga anak niya. Grabe to. So, ayan, magbabayad daw ba or ibabalandra kita sa lahat ng social media, pati pamilya mo, idadamay dito sa may utang mo. Pati mga anak mo. So, ayan, grabe tong pambabanta na to. So, dito sa may Peso Here, yung 3,500 nga na loan is 2,000 na lang yung papasok. So, dyan nga sa may Peso Here, sa may 3,500 na loan mo is 2,000 lang ang matatanggap mo at lumalabas na 1,500 yung management fee nila. Di ba, grabe? At ayan, meron nga ding nag-post about dito sa may Peso Here na grant siya dahil ginawan nga siya ng utang kahit hindi naman ng utang itong taong ito. So yan, kapag wala kayo natanggap, huwag kayo magbabayad. Hayaan nyo yung mga OLA na yan na agent. At meron naman kasi kayo ipapalag kung sa may GCash yan, i-screenshot nyo nung araw na yon at nung oras na yon yung transaction details nyo doon sa may GCash nyo at may ipapalag kayo na wala talaga kayo na-receive. At ayan nga, meron ulit nag-post. Kung talaga nagpo-post nga ba sa FB itong si Peso Here. At ayan, nagpo-post nga daw talaga sila. At eto na nga yung last, si Cash Mabilis. So eto, meron siyang kapangalan si Mabilis Cash. Pero iba to. So dito nagpapaloan sila ng 2,000 up to 30,000 pesos nga. At pwede daw bayaran ng hanggang 1 taon, which is isang malaking kasinungalingan. So, eto, meron ngang nag-grant sa may FB din. So, ayan, grabe siyang mangharas at pagka-send daw nila nung loan, doon sa may tao na to is isinend back daw niya agad doon sa may Cash Mabilis. Kasi hindi naman nga daw niya alam na kalahati lang yung ibibigay sa kanya. Tapos, nakatanggap na siya agad ng ganito. So, ayan, kayo na magbasa, grabe. Kala mo naman milyon yung pinaloan sa inyo, 3,000 lang naman. So, ito na yung sinasabi ko, hindi lang nagpo-post, gumagawa pa ng GC. At ang malala, isang araw pa lang daw siyang na-late sa may payment niya ay ginawan na daw siya ng GC. At kasama nga yung mga friends niya sa my FB. At nagtataka nga daw siya naka-private at nakalak yung profile at paano nila nagawa yon. So, base na nga sa nabasa ko online, ayan, search nila yung first name mo, yung middle name mo, o yung last name mo. At pag kami nakita sila doon is yun yung ina-add nila doon sa gagawin nilang GC. So, kung na-experience nyo na nga na mag-loan doon sa may 5 na yon, ay naku, nasa sa inyo na, huwag nyo nang bayaran yan. Kung sobra na yung pangaharas na ginawa sa inyo at na-post kayo, huwag nyo nang bayaran yan. Dahil pwedeng-pwede nyo nga din silang makasuhan. At eto nga, from basic law tips, kapag ka daw ginamit ang litrato at pangalan mo sa Facebook at nanira ng ibang tao, ano daw ang dapat nyong gawin? So, ito, maaari daw kayong dumulog sa mga sumusunod para malaman kung sino ang nasa likod nito. Pwede kayong magpunta or mag-complaint nga dito sa may NBI, sa PNP Anti-Cybercrime Group, sa DOJ, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. So, kapag nga daw nalaman na kung sino ang nasa likod nito, siya ay maharap sa kasong paglabag ng computer-related identity theft sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 na may parusang 6 to 12 years na may fine na hindi bababa sa 200,000 pesos. O, diba? Tapos malaki pa yung babayaran nila kesa doon sa may inutang nyo sa kanila. Kaya kapag kayo nakatanggap kayo ng, ayan, sobrang daming tawag, pagsisend ng mga malalang text message, ayan, para matakot kayo, publicly shaming or pagpo-post nga ng picture nyo sa may social media. So, ito daw yung pwede nyong gawin. Yan, mag-file kayo ng formal complaint. So, meron na nga din akong ginawang video dun sa may SEC kung paano mag-file dun.
At kailangan meron kayong pruweba na kayo ay naka-receive nga ng mga ganong klaseng pagbabanta or pananakot. At pamamahiya. Yan, lagay nyo lahat ng screenshots nyo at call logs nyo kung gaano sila kadalas tumawag sa inyo or mag-miss call. At eto pa yung iba nyong pwedeng gawin. So that's it for today's video. Kung meron pa akong hindi nabanggit dyan na o lang nagpo-post online, ay i-comment nyo na din dyan sa may comment section para maging aware nga din yung iba at wag nang ma-try. So yun lang, thank you for watching!